Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung battle ni Grey Matter at ni Mira. At for sure, nakita nyo na yun sa channel, uploaded yon kagabi. Nasa channel na natin yon, backtrack nyo na lang. Then same night, pangalawang review, Fernie versus Choi Fox. So si Fernie, maraming beses ko na siya na review eh. Sunugan, 1 minutes, I think 1 minutes yon, 'di ba? Si Choi Fox, pangalawang review ko pa lang sa kanya. So medyo nabitin lang ako sa performance ni Choi Fox against Fortune. 'Di ba siya nanalo doon? Na-amaze ako sa kung paano siya magsulat, kung paano siya mag-perform, kung paano siya mag-deliver. So, ayun, medyo naano lang ako. Sabi ko, kung mas handa pa si Choi Fox nung battle nila ni Fortune, feeling ko mas mas magiging malayo yung agwat nun eh. Pero I think sa pagkakatanda ko, may konti siyang stutter nun, kaya medyo dumikit. Pero ayun, kaya ako naisip na mag-review ulit ng another battle ni Choi Fox. Gusto kong makapanood ng isang solidong performance para kay Choi Fox. Kay Fernie naman, usual, kung ano yung estilo niya, titignan natin kung ano yung bago or ano yung kung paano niya i-perform yung kung ano yung pinakahanda niya para kay Choi Fox. Kasi syempre Fernie lumaban na yan sa sunugan, lumaban na yan sa flip top, tapos makakalaban niya si Choi Fox, di ba? So gusto kong makakita kung paano maging creative si Fernie dito. So yun yung mga reason kung bakit napili ko tong reviewin. Okay? So ano lang, isang pasada lang. Fernie, gusto kong makita kung paano niya, kung gaano siya ka-creative against syempre debut battle niya, paano siya maging creative against Motus MC. Si Choi Fox naman, waiting ako na maging handa or prepared siya sa battle, kasi yun yung hinahanap ko. Medyo nabitin nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, medyo nabitin ako sa naging performance niya against Fortune eh. So let's see, wag na natin patagalin. Game. Fernie, Fuego 3, pakinggan natin. Game. Yo! Fernie versus Jorbax. Choi Fox. Parang Stasi versus Dormat. Akala ko pa naman site, bibigyan mo ako ng solid na kakombat, tas binigyan mo ako ng kalaban na yung pangalan, tunog tae yung format. Ang baho naman, Chong! Kamulti, Ang no? labo naman nun! Tumatalo ko ng veterano, alam mo, tas tinapat mo ko sa unknown. Di ko nga alam kung nagtitrip lang talaga o gustong bigyan ng break tong si Tanga. Eh kahit magbala breaking bad ka pa, hindi tayo break even dalawa. Kahit i-break it daw nila, kita nila kaka-break in lang sa pahinga, ngayong kakagising ko lang sa battle at ibe-breakfast lang kita. Kasi sino ba yan? Wala namang may kilala dyan. Pag ako yung kaharap, alam yung may kinalalagyan, paglalaruan lang tong si Choi Fox. Parang nagtatarget sa peryahan, tas ito naman yung toy duck. Be ready raw sa battle, ba't mukhang palong na lobat? Naggagaling-galingan porket hawig ni 30 na nag-glow up. Okay. Lagi pang pinapangalandakan ay siya raw ay taga San Marino po.
na may pangalang putok talaga. Kaya pala umaalingasaw ka, Jorbax. Aminado kang putok ka pala. Etong si putok, sarap bigyan ng suntok sa panga, tuhod at paa, yung tulog talaga, sabay you can see me hanggang mawala ng tuldok sa mata. Kaya ngayong ako yung mamamamba, alam mo naman babaon, kahit maliit na tsansa, hindi ka na magkakaroon. Nagkasabay tayo sa sunugan site, alam mo muntik ka kung nagkataon, pero kung ito yung matatagal mo nang naibabad, pues ngayon lang to masasabon. Time. Okay. Multi. Sabi ko nga sa inyo, as typical na Fernie, diba? Ilang beses natin na-review to. Yun talaga yung strength niya. Multis. So, nakita niyo naman kung gaano ka-consistent yung multis ni Fernie sa unang ikot. Unang ikot, guys, ha. Round 1 pa lang niya yun. Hindi pa natin nakikita yung round 1 ni Choi Fox, pero yung multis, heads up, hands up, respect, hats off, diba? Lahat na ng ano, pwede mong sabihin sa ano na yun, sa round na yun. Ang linis, ang pulido, multis. 'Di ba? May pagka-apex pa, may pagka-luni pa yung ano, yung performance, 'di ba? Ganun ko siya napanood. Tunog luni, tunog apex, pinaghalong luni apex 'di ba? Tapos sa content, doon lang magkakatalo. Sa content kasi medyo nagagaanan ako medyo kulang sa creativity, kulang sa angles, kulang sa references. Yun lang naman. Feeling ko kinakapa ko kung nasan yung suntok Maganda yung multis pero parang kinakapa ko nasan yung punchline, nasan yung 'di ba? Ganun ko siya hinihimay. So tignan natin kung paano matatapatan ni Choi Fox yung ganon. Malinis yung performance ni Fernie pero medyo nakukulangan ako sa suntok. Then kay Choi Fox naman, tignan natin kung magiging enough ba yung performance niya para matapatan yun. Okay? So game. Yo! Veteranong battle MC, 2-time champ ng sunugan, laban sa kagaya kong agresibo na pag gumawa ng lirisismo, ubusan. Alam kong hindi mo ko paghahandaan ng gaano, yan ay kapako na't natunugan. Maging kampante ka lang, pero tandaan mong alam ng marami na ang pagiging kampante ang dahilan kung ba't may umuuwing duguan. Champion game! Champion game. Champion kontra fighter. Veteranong parang cancer. Ang tagal mo nang naglalaro sa rap battle, hindi ka pa rin gets ng mga kapwa rapper. Champion na kapag gumawa ng lyrics, hindi maintindihan kahit intindihin. Ano ba naman yan, brother? Sa bagay, mahirap nga namang makuha ng tao yung ulat, lalo pag yung nasulat, hindi akma sa nagawa mong title, di ba? Tsaka nabalitaan ko, criminology student ka. Saludo sa kurso mong nakuha. Sana pag nag-graduate ka, hindi mo matahin yung mga kanya-kanyang muta. Respeto sa pagiging criminology. Lalo pang nakakabilib dahil sa kabila ng pag-aaral, may kaakibat pang tula. Sikapin mong maging pulis ka para pag naging pulis ka na, doon kita duduraan sa mukha. Gago! Walang parak-parak dito. Nasa mundo ka ng mga demonyo, alam mo yan bilang MC. Hindi ako magpupulis pero alam ko paano gawin yung 4-step of gun safety, kaya Gedli. Ka na lang muna, hindi mo kilala kung sino binabangga mo. Mas tarantado pa ako sa mga public enemy naririnig sa radyo. Wala akong respeto sa'yo bilang pulis dahil ang ginagawa ko dito, outlaw. Yan yung tulad natin, ang laban namin na parang nasa korte ang pinagkaiba ng tugmaan. At ang matatalo ngayon dito, kamatayan lang ang magiging puntahan. Panoorin nyo kung paano utapakan. Hindi yan kabulaanan. Tutungtungan pa kita nang makita ng hurado kung paano lumutang yung katotohanan. Nice. Ganda. Uy! Bitin. Andun pa lang yung maganda Papos pa lang ako na, uy, maganda yun na yung sasabihin ko maganda yung linya Tapos time, medyo bitin. Yun lang, no? Hindi. Nag-expect ako sa unang ikot ni Choi Fox na may jokes. Yun yung sasabihin ko sa inyo yung yung expectation ko Yun, parang nagantay ako kay Choi Fox na na ika-clown niya si Fernie sa unang ikot.
Pero mali tayo doon, nag-technical siya. Inatake niya ng ano, ng lyrical, 'di ba? Inatake niya ng lyricism, ng technicalities si Fernie, which is sa tingin ko hindi siya contrast, 'di ba? Kasi nakita niyo naman yung naging performance ni Fernie. Bars, multis, 'di ba? So sa tingin ko madi-diffuse ni Choi Fox yung ganong estilo ni Fernie sa comedy, sa entertainment, sa clowning. So sabi ko baka nag-expect ako ng clowning effect, clowning style, pero hindi nga dumating yon. So sa tingin ko Fernie got this one score. Hindi naman siya ganun kalayo para sa akin. 8-7 in favor of Fernie. Dikit lang, hindi naman siya ganun kalayo. Siguro ang nilamang lang talaga ni Fernie dito is yung construction ng sulat, 'di ba? Ang ganda ng latag, ganda ng structure, 'di ba? So sa tingin ko Fernie got that one. Kay Choi Fox naman, ayun nga, hindi siya naging contrast doon sa performance ni Fernie. Sumabay siya, which is hindi nakatulong kasi nung sumabay siya, nagmukhang mababa yung naging performance niya doon. Ang goal is maangatan yung performance ni Fernie, pero doon sa estilo na inispit niya, sa estilo na pinakita niya, sa round na pinakita niya, hindi yun naging enough para tapatan yung ganong performance ni Fernie. So dumikit pero hindi niya naabutan or hindi niya nalagpasan. Okay, yun lang. 8-7 Fernie. Round 2. Game. Sa pagka-criminology ko. Ba't hindi ba? Oo, lulutang yung katotohanan pag ikay nakabigti na. Kasali pala to sa laglagan ng bata. Nagpapanalo siya ron bilang pinaka-laglag yung baba. Kaya pala kinukuha to ni Ai dati. Gagawin siyang Pinoy Pop. Sayang naman, bakit di mo tinuloy? Sayang yung mga sponsor mo na Get Up. Sikat ka na sana sa Face Up. Sa video nagra-rap habang naka-make up. O kaya endorser ka na sana ng ketchup. Yan yung mga opportunities mo nun, kaso sumablay ka sa Head Start. Kaya ngayon, sa pagiging amuyong na lang ni K-Ram to nag-end up. Isa na lang siyang dakilang taga-share ng post para mapansin ng host. Sa mga MC feeling close para di masabing ghost. Sumasawsaw kahit kanino, galaw mo dipping sauce. Ako kahit saan yung pa ako nakaapak, lagi nakalapat, ay tipping toes. Kaya nabibigyan ng battle kasi sa flip top nagmamatter. Ikaw nabibigyan ng battle kasi may taga-fill up ka na backer. Di ko titigilan tong si brother, isang fanboy na ka-cypher. Kung ito yung Jensen, yun na pambuli, pues ako yung icon, ikaw yung liker. Isa kang puno ng nara na may dimple repa. Ikaw yung kaibigan ni Atom sa sineskwela. Di na ako magtataka kung ba't wala kang prinsesa kasi yung kutis ng balat mo pambarnis ng lamesa. Brown na brown ka masyado ah. TBS ka ba? Kung tinuloy-tuloy mo lang yung karir mo kay Ai, sana BTS ka na. Tuloy ngayon, bumabanat ka na lang ng mga meaningless, tsaka pasalamat ka naman sa motus, oh. Nag-i-English ka na. Kaya nag-i-invest na siya. Kaso talagang lapat ka lang sa salangan ko, boy, oh. Parang hini-hit press lang kita. Kung ako criminology, ikaw, isang mabahong out of school youth na nanggaling sa Dasma. Natuto lang maglinis no nag-janitor na sa planta. Nag-feeling ninja porkit pinaglihe siya sa manga. Alam namin ikay tubong San Marino. Kasi yung baba mo pang lancha. Pinagtripan na lang si baba. Dinaan na lang sa babaw. Hugis lang neto yung malalim. Kaya yung utak di umaapaw. Sure W kapag nang mama, basic lang mang mamaw. Pangarap mo nalilipad, itataboy lang parang langaw. Okay. That's his round 2. Sa tingin ko hindi ganun ka lakas yung round 2 ni Fernie. Mas malakas yung round 1 niya para sa akin, ha. Mas malakas yung round 1 niya. At
hindi ko masyadong nagustuhan yung timpla nung timpla nung round 2 ni Fernie. Although maganda yung pagkakasunod-sunod, maganda yung pagkakasulat. Andun pa rin yung multi, syempre, 'di ba? Kitang-kita yung multis ni Fernie. Rinig na rinig mo 'yon. Pero sa tingin ko nakulangan ako sa pinaka punto. Yun lang naman pinaka-punto ng round niya. Better yung round 1. Makikita mo, ma-feel mo pa yung pinaka-punto ng bawat linya. Pero pagdating sa round 2, medyo nawala multis na lang yung natira. 'Di ba? Rhyming na lang, 'di ba? Ano pa? I think dun lang naman umikot. So, Choi Fox, pakinggan natin. Alam niyo ba kung anong gusto niyang mangyari sa kanya? Maging hari ng Tondo. Hari ng Tondo? Totoo? Tangina ka, ang pangit ng pakay mo. Paano ka magiging hari ng Tondo? Alipin ka lang sa bahay nyo. Tanginan to, alipin ka lang sa bahay nyo. Pero mabait yan. Sa mga hindi nakakaalam, matagal ko na tong kaapiran. Kung ano yung aking hilig, yun din yung kanyang kinakahiligan. Dugtong bitukan na kami nito, pero bandang huli nagkaalitan, nagkaplastikan, yung mga galit ng damdamin nagkakapalitan. Kaya nga gusto niya maging hari ng Tondo para mamatay sa kamay ng sariling kaibigan. Mamatay sa kamay ng sariling kaibigan. Pagkatunog ng isang putok, bang! Headshot! Makikita niyong babaha ng malala yung kakulay ng ketchup. Ibigay niyo na yung barong tsaka itim na pantalon na pang get up. Hindi ka dito ibuburol, sadyang nagbaon lang ako ng pampatay na setup. Mahilig pang manita ng tugma. Tangina, pero yung laban nila ni Unico, alam niyo ba kung anong tinugma niya sa flower base? Money heist. Tangina, yung mukha ni Unico, gumanto. Gumanon Ang lupit ng tugmaan mo doon, pare ko, hanggang dulo. Hindi lang sila napapailing, putya, umiikot pa yung ulo. Pero kung usapan nga'y tugmaan, matik, dead, tong fucking shit, ako laging bet, mga timing check, kada rhyming trick. Ganito yung tugmaan ko nung binadibag ko yung 7K ng one rhyme scheme sa loob ng 1 week, pre. Bitin tong 20 lines na bitaw para sa akin, pero okay na rin. Tong may ligaw na bala dun Pero kung usapan nga'y tugmaan, matik, ligaw na bala. Shit, ako laging bet, mga timing check, kada rhyming trick. Ganito yung tugmaan ko nung binadibag ko yung 7K ng one rhyme scheme sa loob ng 1 week, pre. Bitin tong 20 lines na bitaw para sa akin, pero okay na rin kahit talagang parang ang bilis. Wala tayo sa flip-top tryouts, pero patay ka sa 1 minutes. Okay, may ligaw na bala kay 7K Hindi ko pa napapanood yung 7K Choi Fox. Tignan natin baka isunod natin yon. Dapat meron na akong kasunod, Jesu Choi Fox din ata yung isusunod ko pero binigyan ako ng choices ni Choi Fox. Tignan natin muna yan. Okay, nagpakita ng multi si Choi Fox dito. Sa pa rin sa content pa rin talaga magkakatalo, guys. Hindi naman kasi natin pwedeng i-judge yung isang battle or yung round sa sa effectivity Ano ba, wag ganon. Tulad netong mag-base tayo dito, 'di ba? Mag-base tayo sa effectivity ng round na to. Masasabi nyo bang effective yung kay Fernie? Masabi nyo bang effective yung kay Choi Fox? So, sa base dito sa round 2 nila, hindi ka pwede mag-base doon sa effectivity. Kasi, para sa akin, hindi sila ganun ka-effective parehas. So, kapag ganun, saan ka magbe-base? Diba? Maghanap ka ng other category. So, sa tingin ko, lamang si Fernie sa construction ng linya, kasi kita nyo naman, diba? Ang ganda ng mga angles na bita. Ang ganda ng performance, ang ganda ng delivery. So smooth Tapos yung angles, mga reference, yung mga metaphor, mga simile nandun So sa construction nandun. Kay Choi Fox naman, slow start, then halos
almost the same sa round 1. So, para sa akin, kung effectivity lang yung titignan natin, mas effective si Fernie sa unang ikot. Pagdating sa round 2, bumaba So, parang andun yung multi, pero may kulang. 'Di ba? Unlike sa round 1, na andun yung multi, andun yung references, andun yung angulo, masasabi mong complete package pa yung kahit papaano yung round 2 ay round 1 ni Fernie. Pagdating sa round 2, nawala yung ibang elements, pero napalitan naman ng simile metaphor, pero wasn't enough pa rin para tumapat sa unang ikot niya. Sana naintindihan niyo yung ganong komplikadong detailed na naisip ko. Then kay Choi Fox naman, consistent 1 and 2. May ligaw na bala. Sa unang ikot, ang pinakamalakas na linya niya, yung ender. So, huli na. Sa round 2, ang pinakamalakas na linya niya is yung ligaw na bala kay 7K. So, 'di ba? So, ganun siya tumapat para sa akin. So, sa tingin ko, pare silang hindi ganun ka-impressive yung pangalawang ikot. Mahirap yung round 2 kasi ganun ko siya nakita. Siguro kung titignan nyo siya as a one-sided, pwede nyo piliin si Fernie kasi consistent ka yung multis. Pwede nyo ganun Pero kung hihimayin mo siya, mahirap Pwede naman natin talagang ibigay kay Fernie, pero iniisip ko kung saan siya lumamang doon. Pwede natin ibigay kay Choi Fox, pero saan siya lumamang? So, I think para maging fair tayo guys, bibigyan ko ng tie yung round 2. Kasi 8-7 yung round 1 natin. Then kay Fernie, sa round 2 bumaba, sabi ko nga bumaba. Then kay Choi Fox naman, same. So, sa tingin ko, fair judgment tabla sa round 2. Okay? Round 1, 8-7. Fernie, round 2 tabla 7-7. That's 15 to 14. Round 3, pakinggan natin. Wala ko naiintindihan pero ano yung grupo mo? Outcast. Outcast? Ano yun, mga naiwan sa field trip? Nung pinanood ko yung music video nyo, yung damit mo, ang weird. Eto, yung kulay pula, yung tela pantapete ng bilyaran. May kulay dilaw pa dito, tas balat mo brown, mukha ka tuloy rebulto sa simbahan. Ganyan-ganyan na itsura yung mga ninyo sa tindahan. Siguro nung nirelease nyo yung music video, linggo ng kapistahan. Ayos yun. Pero pinanonood ko yung video, di ko talaga mapigilan matawa. Saan mo ba pinatahi yun? Sa paggawaan ng sopa? Sa mga tropa na ito, pagpapapormahin nyo to, pamormahin nyo talaga. Hindi yung puro kayo tas pagtatawa nyo sa video, pag panonoorin nyo na. Okay. Pero balita ko, dati rin palang empleyado sa Ace Hardware tong si Repa. Pag binenta ka ng screwdriver, may kasamang lisensya. Sumasideline din to sa sementeryo, taga-benta ng konsensya. Kapag umalis na yung bumili, agad niyang kukunin para ibenta. Kasi wala siyang konsensya. Kaya dapat sa burol mo, patutugtugin ko yung we don't give a fuck maghapon to. Lahat na titimplahin kape ng nanay mo, itatapon ko. Yung tulugan sa loob, pahahagisan ko ng cobra. Yung upuan sa labas, 3 lang, paalisin na yung sobra. Alam mo kung ano pang masayang gawin doon pagkatapos? I-stickeran ko yung kabaong, tas yung noo mo, tatatakan ko ng detalyados. Bakit di ka naman mapipikon nun Malay mo, huhukuman ka na, tas maglalayag ka na sa dagat-dagatang apoy. Kakatok sa 7 gates of hell at doon ka na maglalalangoy. Kasama ng mga kabag-anak mong serpiente na mahilig magmamamaoy, kaya tigil-tigilan mo ko sa katarantaduhan mo habang may pag-asa pa, Joy. Habang wala pang sakit na hindi mataboy, di maipigilang gera at pag-ulan ng apoy. Dahil pag ang 4 na kabayo'y nagsimula ng manakbo, ay siyang hudyat na ng kagutuman at kaguluhan sa mundo. Ano? Hindi mo na nag-gets kung saan na yung pinupunto ko, Uncle?
pinagtitripan ka lang kanina, napunta na ako sa paghatol. Ngayon magdalawang isip ka sa napili mong kabatol. Dala mo'y facts lang, Choy. Dala ko'y revelation ng Bible. Okay, punto. Kaya remember M. Kaya remember M, remember E. Put them together, remember me. Ayun, alam mo na, mali ka ng napiling enemy. Matagal na akong hasa sa mic, lalo yung galing Lemery. Binaslang ka lang sa harap ng mga tao. Boom! John F. Kennedy. Okay. Approve. Malakas yun. Consistent. Yun lang naman masasabi ko. Wala na akong additional comments. Wala na akong additional hatol pa para kay Fernie sa tatlong ikot. Pero na-redeem niya yung performance niya sa round 2. Kasi yung round 2, sabi ko nga, patay flat, monotone. Pagdating sa 3, umangat ulit, effective ulit, andun ulit yung mga iba't ibang references. Kumbaga, round 1 ni Fernie tsaka round 3 niya, same. Round 2 lang talaga yung pinakamasasabi kong worst. So, yun. Consistent na approach, consistent na atake. Choy Fox tayo, pakinggan natin. Alam ko ba yan? 20 lines lang. Tangina, setup yata ito Tangina nga pa, Pero okay lang yan. Hindi rin, men. Pinrote mo pa talaga yung clothing mong 180 GSM. Tangina mo. Yo, game! Yeah! Nasa laglagan ako nun. Nasa bahay katay na siya. Bagito pa ako noon, umaarangkada ka na. Pero wala akong pakialam kahit inabutan kita dito, pareho lang naman tayo ng hangarin. Pukin ang ina mo, ibabalik kita kung saan ka galing. Kumpara sa akin, mas kung dito yung dala-dala mong bumbilya, pati rima na ginagamit. Ikaw sa linya mo lang nakahawak, sa akin linya mismo yung kumakapit. Nagtayo ka ng clothing line, okay fine, pareho tayong rumaraket. Ang pinagkaiba lang natin, ako ay parang Vin Diesel dahil malupit pag kumakabig. Kaya punet ang mga sumabit dahil dala-dalawa ang karet. Oo, mas angat ka sa akin, bakit? Ako bubulagain kung kaya kita butatain sa taas na parang japet. Oh, ganun lang. Ganun lang. Hindi katulad ng mga kanta mong puro lang katangahan. Boom bap na nga lang, hirap ka pang masabayan. Sabihin mo sa arranger nyo, putang ina niya, bobo siya, pareho kayong bara-barabay. Sa amin, yung mga kantaan namin, nagkaroon bigla ng kabuluhan dahil pinahanap kami ni Mama Ay. O sige, total, binanggit mo kanina. Si Ay, tara ngayon ko ito kukwento. Sa mga nagtatanong kung bakit kami kinuha ni Ay, simple lang, nakitaan kami ng talento. Sino ba ang hindi kakagats may pangalang artista tapos rap lang din naman ang magiging kaganapan? Sino ba ang hindi kakagat kung nangangarap lang din kami magkaroon ng pangalan? Sino bang rapper ang hindi magbabaka sakali na ang tugatog matapakan? Kung meron man, yan ay malaking hipokritong hindi nababagay sa ganitong larangan. Kung alam nyo lang yung ino-offer para talikuran tong rap, bis, alam nyo yan. Kung alam nyo lang yung ino-offer para talikuran tong rap, pero hindi ako natinag. Sabi ko, ayoko dyan, kayo na lang. Pangarap ko pang makatungtong ng flip top. Hindi ako nasilaw sa pwedeng mangyari at kahit anong mangyari, mananatili akong hip-hop. Time! Inside, no? So, hindi natin alam kung anong ganap. Hindi natin alam kung anong ganap doon, kung ano yung topic na yun, kung ano yung angulo na yun. Pero, solidong statement, no? Kaso, medyo naumay ako dun sa flip-top hip-hop, 'di ba? 2025 na no, nirarhyme pa rin yung flip top sa hip hop, 'di ba? So maraming anggulong maraming linyang ganoon, no. Taan na 2025 na nirarhyme mo pa rin yung flip top sa hip hop, or parang narinig ko na yun, parang 2023 pa parang 2023 na nirarhyme mo pa rin yung ganito, 'di ba? Tas meron naman yung revise na motus sa modus, 'di ba? Nirarhyme pa rin yung ganoon. So yung creativity kasi, malaking malaking factor ang creativity sa battle rap. Perhaps kay Choy Fox sa round 3, sa tingin ko hindi ito yung inaasahan kong Choy Fox, 'di ba? Hindi ito yung inaasahan kong Choy Fox, or sabihin nating
hindi lang naging ganun ka-epektibo yung round 3 ni Choi Fox o yung performance niya. Medyo naguguluhan lang ako sa pangatlong ikot kasi nagmukhang rebuttal siya dun sa II. Yung angulo ni Fernie sa round 2 ata yun, about dun kay II. Tapos may ganito siya sa round 3. So medyo torn lang ako kung paano ko siya i-judge, kung ibibigay ba natin kay Choi Fox yun, or ibibigay natin kay Fernie. Medyo hinihimay ko pa. Pero kung titignan mo kasi, maraming lines si Choi Fox na bigay eh. So what do I mean sa bigay? Hindi para kay Fernie. Yun, tulad nung yung statement na maraming, alam mo kung ano yung offers para talikuran yung rap. So hindi siya para kay Fernie. In general siya. So sa tingin ko, ayun yung nakikita kong reason kung bakit ibibigay ko kay Fernie yung pangatlong ikot. Solido yung round 3 ni Fernie, guys. Hindi mo pwedeng i-disregard yun. Solido yun. So, stable naman. Consistent naman yung performance ni Fernie. 1 and 3, magka-level eh. So, 8, 7, 8, 16, 23. Tama? That's 23 points for Fernie. Kay Choi Fox naman, 7, 7. Then, yung round 3, sayang eh. Sayang. Siguro kung hindi nagbigay si Choi Fox ng ibang angulo, or hindi siya nagbigay ng statement, tsaka yung ginamit niyang angulo is yung iintindihan ng iba, baka itabla ko to. Pero ang nakikita ko kasing factors dito kung bakit hindi ko kayang ibigay sa kanya, yun nga, yung inside angle na about dun sa II. Hindi natin kasi alam eh kung totoo ba yun o hindi. Tapos kung titignan mo naman yung deliberation niya, hindi naman siya ganun ka-convincing. Pwede mo sabihin na pwede mo sabihin freestyle yon, pwede mo sabihin, 'di ba, may parang nagmukhang freestyle kasi may handa eh, 'di ba? Or na-predict niya ba si Fernie na may gano'n siyang linya para kumbaga pre-med. Kapag binanggit ni Fernie yung about dun sa II, ito yung spit ko to. Hindi natin alam eh, kasi hindi nga gano'n ka-convincing yung deliberation niya. Tapos yung statement na ano yung ino-offer sa battle, ano yung ino-offer para talikuran yung battle rap, 'di ba? Bis, alam mo 'yan, 'di ba? Parang ginanon. So, statement siya, hindi siya para kay Fernie. So, ayun yung mga dahilan, yung mga reasons na kung bakit bibigay ko kay Fernie yung round 3. Marami pa eh, hindi ko na isa-isahin, pero yun lang yung mga most common factors na nakita ko para mabigay kay Fernie yung panalo. So, 7-7-7, 21 points, 23 kay Fernie, 21 para kay Choi Fox. All 3 rounds, 1 and 3 Fernie, pero round 2 binigay ko ng tabla yun. So, that's it guys. Sana nagustuhan nyo kung paano ko siya na-review, para siya napanood. Hindi ko alam kung may magiging kapares ako na vote, pero sa tingin ko 1 and 3 Fernie yun. Game. League, Fuego 3. Fernie versus Choi Fox. Pero ang boto ng hurado, 3-0, mag-ingay para kay Fernie. Shoutout sa Choi. Yun, so Fernie, diba? Fernie tayo. Judges. Yo, what up? Sa Moto. Yan yung pintuan, detalyado sprint show. Wyoming, 1 and 3 kay Fernie. Oh, 1 and 3. Kay Choi Fox. Mas lumalanding, mas Diba? ayos, mas may narrative. Kaya mas mabilis kumonek. So, Hindi siya binoto ko si Fernie round 1 tsaka round 2. Round 3 medyo may habol sana si Choi Fox, kaso may impact siya, kaso hindi sumabay din ng pagka-placing niya, kaya 1-2 Fernie. Yo, Magus Triangulo Lace binoto ko si Fernie. Solid yung pinakita nila pareho, pero 2-3 mas lumamang para sa akin pagdating sa lakas ng bara si Fernie. So yun, 2-3 Fernie. Okay, so 1 and 3 yung binoto ng isang judges. Sino ba yung unang judges? Hindi ko siya kilala kung sino yung isang judges. Basta 1 and 3 yung binoto niya. Tapos round 2 binigay niya kay Choi Fox. Para sa akin naman 1 and 3. Tama, Fernie, pero yung round 2 tinabla ko. So kahit pa paano meron tayong kapares na vote para kay Fernie na 1 and 3.
So, okay na ako dun, guys. Meron tayong kaparehas na opinion or na vote para sa battle na to. Para sa naging outcome ng battle na to. Yun lang. So, tignan natin yung Choi Fox versus 7K or magpo-proceed ako kay Jesu versus 7K. I mean, Jesu versus Choi Fox. So, tignan natin kung makakaisa pa, pero pipiliin ko makaisa pa ngayon para sulit yung yung gabi, 'di ba? So, yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.